Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Duno. Nangyari ito taong 1976 sa Kalinog, Panay. Ay anak, ang sabi ng tatay mo huwag ka nang mag-uling tuwing gabi. Mas maiging sa araw na lang. Nag-aalala para sa'yo. Wika ng ina na si Nanay Lolit. Jesus, dahil baka mo nakawala yung nahuling aswang sa Panay. Tapos dito nagtatago sa lugar natin. Naku nay, sabi-sabi lang po yun. Tugon ni Duno. Hindi naman sa nagpapaniwala ako dyan anak. Pero sundin mo na lang ang sinasabi ng tatay mo. Ewan ko ba, pati ang trabaho ko sa bukid, naaalintana dahil dyan. Ayon kay Duno, maging ang mga kapitbahay ay natatakot sa kumakalat na balita sa lugar. Ang sabi ng mga taga roon, hindi lang ito basta haka-haka. Meron silang mga patunay na naroon nga sa lugar ang nasabing aswang. Nagreklamo ang isa sa mga kapitbahay na nawawala ang kanilang mga kambing. Natatagpuan na lamang ang mga labi sa kakahuyan. Lasog ang katawan at nawawala ang ibang parte. Samantala, hindi naman nangangamba si Duno sapagkat may paniniwala siya na pakanalang ito ng mga tulisan. Bukod sa aswang, dati pa man ay marami ng mga tulisan na gumagala sa lugar. Ginawa ito noon ng mga tulisan bilang pananakot, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit nagkakaroon ng ganitong pangyayari. Kaya hindi alintana ni Duno ang payo ng mga magulang. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-uuling. Ayaw ng binata na pumalya. Lalo pat paparating ang pasukan at kailangan niya ng pera upang kahit papano, hindi iyon maging mabigat sa mga magulang. Pinangarap noon ni Duno na makabili ng kalabaw. Plano niyang gawin itong sasakyan papunta sa paaralan at pauwi. Nang mga sandaling iyon, mag-iikatlong baitang na ang binata sa sekundarya. Kasama niya palagi sa pagbabanat ng buto ang pinsan na itago na lang natin sa pangalang Hildo. Gaya niya, nangangarap din itong makapagtapos kahit papano sa sekundarya. Ngunit gaya ng iilang mga tao roon, si Hildo ay naniniwala na sa lugar nila nagpapagala-gala ang aswang. Pero hindi siya sigurado kung yun nga ang aswang na nakawala sa Panay. Ngunit magpasaganon pa man, sinabihan pa rin niya si Duno na kailangan niya ng iba yung pag-iingat. Madaling araw ng mga oras na yun, nag-uuling pa rin sila kaya minamadali na nila ang trabaho. Nako kahit totoo o hindi, wala akong pake. Aswang, sus, sinasabi ko sa'yo, nag-aasik lang ng takot yung mga tulisan. Hindi na bago sa akin yan. Wika ni Duno. Kung sa bagay, iba-iba naman yung opinyon natin eh. Alam mo ba sa tingin ko totoo talaga? Ayon sa tatay ko yung aswang, nakawala sa poder ng manggagamot. Kinulong sa baul matapos mahuli. Sa pagpapatuloy ng salaysay ng pinsan na si Hildo, mabangis ang aswang na nahuli ng manggagamot. Minsan na itong naging sandata sa digmaan. Ngunit dahil sa kayukan sa laman, hindi na naiwasang itakwil ng mga tao. Kapag sinusumpong ng pagiging aswang, masahol pa sa magnanakaw ang katraydoran. Maraming nagboluntaryo na tumugis ngunit sa kasamaang palad, namamatay maliban na lang sa manggagamot. Ang pangalan ng manggagamot ay Ablo. Binata pa nung mahuli nito ang aswang. Ngunit sa kasalukuyan ay sobrang tanda na at nabubuhay pa. Maraming nagtataka noon kung bakit hindi na lang pinatay ang aswang.
Ngunit ang sabi ni Ablo, kahit patayin, tadtarin at sunugin, mabubuhay lang muli ito dahil sa nakakapit na lakas ng demonyo. Subalit kahit anong tago ng manggagamot kung saan ito nilibing, nahuhukay pa rin ang aswang at muling naghasik ng lagim. Lumaganap ang pagmiminang lokal o ang treasure hunting. Napagkamalan ng mga ito na isang baul na may lamang kayamanan dahil sa gintong kandado na sinelyo ng manggagamot. Lahat ng mga nakahukay ay hindi na natagpuan. Sa halip mga bakas na lang ng dugo at iilang kagamitan sa paghukay. Nang malaman ito ni Ablo, galit na galit ang matanda ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya na magagawa pang mahuli ang aswang sapagkat hindi na ganon kalakas ang kanyang katawan. Sige na, naniniwala na ako sa'yo pero tapusin muna natin yung ginagawa. Mag-uumaga na oh. Medyo maliwanag na sa silangan eh. Nga pala, pwede bang humingi ng pabor? Pakisabi sa nanay mo, bukas pa daw ihatid din nanay yung mga panindang gulay. Apektado din kasi si nanay sa mga kababalagang kumakalat eh. Ayun, natakot na din siguro. Wika ni Duno at hindi na sumagot pa si Hildo. Nang matapos ang kanilang pagsasako ng uling, nagkahiwalay na sila ng direksyon papunta sa kani-kanilang tahanan. Hindi pa man nakakalayo si Duno, bigla niyang narinig ang pagsigaw ni Hildo. Sigaw na tila may matinding kinakatakutan. Kagad naman itong pinuntahan ni Duno. Nagkanda sugat-sugat pa siya dahil medyo madilim at napakasukal ng daanan. Hanggang sa nadatnan niya ang pinsan. Gumagapang sa lupa at may malaking sugat sa likod. Kagad niyang nilapitan. Ngunit mabilis siyang napahinto nang makita ang isang tao sa gilid ng daanan. Hindi niya gaanong maaninag ang muka. Ngunit maitim ito at may katangkaran. Mukhang taong grasa dahil sa damit na suot ng tao. Sino ka? Anong ginawa mo sa kanya? Tanong ni Duno. Hindi nagsalita yung tao. Nanatili lamang nakatayo at nakatitig sa kanya. Bigla na lang akong sinunggaban eh. Aswang yan, pinsan. Sige na, tumakbo ka na! Wika ni Hildo, habang pilit na bumabangon mula sa pagkakabagsak sa lupa. Hinila ni Duno ang pinsan papunta sa malaking bato. Ngunit hindi pa man siya nakakarating sa gilid. Naglakad na ang nilalang papalapit sa kanila. Doon niya unti-unting naaninag ang itsura ng nilalang. Halos tumalon ang kaluluwa ni Duno nang makita ang mukha nito. Itim ang mga mata na tila walang laman. Meron siyang mga balahibo na kagaya ng sagagamba. Labis ang pangingilabot ni Duno sa nasaksihan. Hindi niya alam ang gagawin. Iniisip niya kung ililigtas ba niya ang pinsan o tatakbo na lamang upang maisalba ang sarili. Hanggang sa narinig niyang sumuka ang pinsan. Sumuka ito ng dugo. Bukod sa malaking sugat ng pinsan sa likuran, tila nabali din ang kamay nito. Tinanggap niya nang hindi na magtatagal pa si Hildo. Ngunit magpasaganon pa man, nagsawalang bahala si Duno. Mabilis na inangat si Hildo. Pinulupot ang kamay nito sa balikat. Kahit hirap na hirap, pinilit ni Duno ang sarili upang makaalis lang sa lugar. Himala naman na hindi na sumunod pa ang aswang. Kaya nung makarating sila sa isang espasyo, nagpahinga muna si Duno. Ngunit hindi na nagsasalita si Hildo. Nakayuko na lamang at tila patay na. Pagsuri ni Duno, humihilik ang pinsan at mukhang nahimatay lamang. Ilang sandali pa ay tuluyan ng lumipas ang oras. Nagpa siya si Duno na humingi na ng tulong.
Pinasandal ng binata ang pinsan sa puno at kaagad na tumakbo. Ngunit bigla niyang nakita na may lalaking paparating. Kaagad na hinanda ni Duno ang sarili sa pag-aakalang nakasunod sa kanila ang aswang. Ngunit nang masilayan niya ng malapitan, nakita niya ng mas malinaw ang matandang lalaki. Hindi kaparehas ang suot nito sa damit ng aswang. Nagkatitigan si Duno at ang matanda. Kapag nilisan mo ang kasama mo, pagbalik mo wala na siya. Wika ng matanda. Huwag kang lalapit. May dala akong itak. Tatagain kita. Tugon ni Duno habang umaatras papalapit sa pinsan. Umiling ang matanda at naglakad papalapit sa kanya. Napakakalmado nito at hindi alintana ang banta ni Duno. Hanggang sa binunot na ng binata ang itak. Ngunit dumaan lang sa kanyang harapan yung matanda. Papalapit ito kay Hildo, kaya naman inambahan niya ng taga sa likuran. Ngunit mabilis na uminto si Duno nang umupo ang matanda sa gilid ni Hildo at lumingon ito sa kanya. Nagsasayang ka lang ng lakas, bata. Walang panama sa akin yung itak mo. Kapag tinaga mo ko, ikaw ang magkakaroon ng sugat. Hayaan mo kong gamutin ang kasama mo habang hindi pa huli ang lahat. Hindi nakagalaw si Duno. Hinayaan niya na lang ang matanda. Hanggang sa may kinuha ito sa loob ng dalang pasiking. Nakita ni Duno na naglabas ang matanda ng bagay na tila bagakay ngunit may takip sa dulo. Binuksan ito ng matanda. Inangat ang ulo ni Hildo at pinainom ang kung anong laman ng bagakay. Meron din siyang mga sinubo na iba't ibang tuyong dahon. Sa puntong ito, nawala na ang tensyon na nararamdaman ni Duno. Salip ay napalitan ito ng matinding pagtataka. Matapos ang ginawa ng matanda, nagmungkahi ito na pagpahingain muna niya si Hildo. Dagdag pa nito, kailangan niya nang umalis dahil may mga dapat pang gawin. Habang si Duno naman, maraming bumabagabag sa isipan. Bukod sa mga naganap ay nawiwirduhan siya doon sa matanda. Teka, sandali lang po. Sino po ba kayo? Saka, ano po bang ginawa niyo sa pinsan ko? Tanong ni Duno. Yung pinainom ko sa kasama mo, katas ng halaman na kung tawagin ay talampunay. Yung iba namang sinubo ko, malakas sa pagpapagaling ng sugat. May halo ding himag para mas madiin ang epekto. Dalawa lang ang patutunguhan niya, mabubuhay o mamamatay. Pero kapag matatag niyang nilabanan ng mga tinamong sugat, makakaligtas siya, iho. Sige na, aalis na ako. Pagpapaliwanag ng matanda. Sandali lang po, teka. Ano po bang pangalan niyo? Tanong ni Duno. Hindi na mahalaga kung magpapakilala pa ako eh. Pero sige, tawagin mo kong Ablo. Dito na nang laki ang mga mata ni Duno. Tinitigan niyang maigi ang matanda habang papalayo at unti-unting naupo sa tabi ni Hildo. Iniisip niya sa sarili na ito yung nabanggit ni Hildo na humuli sa aswang. Maaaring ito din ang tumutugis ngayon para mahuli ang nakawalang nilalang. Hanggang sa nahimasmasan siya nang maalala ang kalagayan ng pinsan. Nagdadalawang isip siyang umalis dahil baka totoo ang sinasabi ng matanda na mawawala ang pinsan niya sa oras na iwan niya ito. Kaya naman minabuti na lamang ni Duno na bantayan ng pinsan. Masuri niyang inobserba ng kalagayan nito kung magiging maayos ba o hindi. Inabot na ng tanghali si Duno hanggang sa napansin niya na tila natuyo na lang ang mga sugat ni Hildo. Ngunit hindi niya masigurado kung buhay pa ito.
Sinubukan niyang gisingin ng pinsan. Bigla na lamang umangat ang ulo ni Hildo. Yung mga mata ay tila lasing. Bakit ba, pinsan? Ano ba tong parang umaalon yung mukha mo, ah? Kahit papano, hindi na masakit yung sugat ko. Ha? Nasaan na ba yung aswang? Bigla na lang akong sinunggaban eh. Tapos, hinampas pa ako sa puno. Wika ni Hildo. Hindi ito matinong kausap. Maaring epekto ito ng pinainom ng matanda. Ngunit kahit papano malaki ang naging tulong. Naging maayos ang kalagayan ng pinsan. Ilang sandali pa ay nagbungkahi si Duno na bubuhatin niya si Hildo pauwi ng tahanan. Hindi naman nagsalita ang pinsan. Muli itong nakatulog at humihilik pa. Nang makauwi sa tahanan, nagkagulo ang mga magulang ni Duno. Agad namang pinuntahan ng ama ang mga magulang ni Hildo. Pinaliwanag ni Duno ang lahat ng nangyari. Galit na galit ito. Imbis na sumunod siya sa payo, naging matigas ang ulo ng binata. Yan. Yan ang sinasapit ng mga taong nagpapasya ng hindi na alam ang mga mangyayari. Dapat maniwala ka sa akin. Bueno, kapatid kong Juan, dito na muna si Hildo. Pagpahingayin muna natin at baka mabinat. Ang laki ng sugat sa likod ako. Mabuti na lang at hindi namatay. Wika ng tatay na ang pangalan ay Patricio. Ipinaalam nila sa mga kapitbahay ang nangyari sa magpinsan upang kahit papano mas hubigit pa ang seguridad. Ilang linggo ang nakalipas. Nanatili sa bahay si Duno habang si Hildo naman nakauwi na at unti-unti nang lumalakas ang katawan. Hindi naman maalis sa isip ng binata ang matandang si Ablo. Lalo na ang napaka-misteryosong pagpapakita nito. Binabagabag si Duno ng matinding kuryosidad. Gusto niyang makita si Ablo at alamin lahat ng tungkol sa pagtugi sa aswang. Ngunit gustuhin man niyang hanapin ang matanda. Hindi na siya nagkakaroon ng pagkakataon dahil bantay sarado siya ni Tatay Patricio. Isang araw, bigla na lang napadaan si Ablo doon mismo sa harap ng kanilang tahanan. Papunta ito sa gubat. Pinuna pa ni Tatay Patricio ang matanda. Tinanong kung anong ginagawa nito sa lugar. Huminto naman si Ablo at sinabi, may kailangan lang siyang resolbahin na siya namang ipinagtaka ni Tatay Duno. Hanggang sa pabulong na sinabihan ni Duno ang ama na iyon si Ablo. Napanganga noon si Tatay Patricio. Kagad nitong hinabol ang matanda at sinabing mananghalian muna sa kanila. Lumapit din si Duno para makapagpasalamat dahil naging maayos na ang kalagayan ng pinsan. Manong, total dumaan ka na din eh. Sumilong ka na muna sa bahay. Sabay tayong mananghalian. Tatanungin sana kita kung kumusta na yung lugar namin eh. Ligtas na ba sa aswang na gumagala? Wika ni Tatay Patricio. Hindi pa ako sigurado. Nahuli na siya sa patibong pero sadyang malakas eh. Pasensya na kayo ha. Naabala patuloy ang lugar dahil sa pagkakawala ng aswang na yon. Kung hindi ko sana nilibing ang baul malayo sa bahay ko, hindi ito mangyayari. O siya, sige, salamat na lang. Kailangan kong agahan ang pagpunta ko sa gubat. Tugon ni Ablo. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang nagbungkahi si Tatay Patricio. Natutulong siya sa pagsugpo sa aswang. Pinaunlakan naman siya ng manggagamot at sinabing kailangan niya ng katuwang. Hindi madaling tugisin ang aswang at dagdag pa ng matanda. Baka meron pang iba na gustong magboluntaryo. Kaya naman, kagad sinabi ni Duno na sasama siya. Ngunit tinanggihan ito ng ama
at sinabing ayaw niyang may mangyari sa anak. Ilang sandali pa, umalis na si Tatay Patricio. Pinuntahan nito ang tsuy na si Juan, ang tatay ni Hildo. Pagkabalik nito ay magkasama na ang dalawa at kaagad na silang umalis. Habang si Duno ay hindi mapakali, kumakate ang paa dahil sa kagustuhang sumama. Nang makalayo na sila Ablo, pasimple itong sumunod tangkil ang itak sa pag-uuling. Sumunod siya hanggang sa makarating malapit sa lugar kung saan inatake si Hildo ng aswang. Tinatanaw niya ang mga kasama habang nagtatago sa kahoy. Nakita niya si Ablo na tila kinukumpas ang kamay at may inuutos sa tatay at tiyuhin. May kung ano silang ginagawa sa lugar na tila may sinusuring palatandaan. Hindi na alam ni Duno ang gagawin. Iniisip niya kung magpapakita ba siya o hindi. Ngunit gusto niyang malaman noon ang nangyayari. Kaya naman, tinapangan niya ang sarili. Tatanggapin niya ang lahat ng maaaring sabihin ng ama sa oras na makita siya nito. Malayo pa lamang ay naririnig niya na ang sinasabi ng ama. Anak ng pot! Umuwi ka doon! Yawang bata! Hindi nakinig si Duno. Kahit saktan siya o kahit anong gawin sa kanya, mananatili pa rin siya sa lugar dahil ayaw niyang may mangyari sa ama at gusto niyang makatulong. Kaya naman napilitan na si Tatay Patricio, pero binalaan niya ang anak na wag lalayo sa kanila. Pagsapit ng hapon, dito na nagmungkahi si Ablo na ilang sandali lang ay maaari nang dumaan ang aswang. Hindi ito dadaan sa ibang direksyon sapagkat naroon ang mga bakas nito bilang teritoryo. Nilabas ni Ablo ang dalang pasiking. Kinuha sa loob ang isang latigo at mga hibla ng kung anong bagay. Tila abaka o hindi naman kaya buhok ng banyagang babae. May nilabas itong bote na may lamang napakabaho. Binudbud ito ng matanda sa buong lugar at ang natira, ipinahid nila sa katawan. Ayon kay Ablo, panlin lang ang pinahid nila. Kapag nagpakita na ang aswang, iisa lang ang gagawin. Lilituin ito sa pamamagitan ng pagkiskis ng mga dalang itak. Siya na ang bahala sa paghuli sa aswang. Nagkasundo naman ang tatay at tiyuhin. Maging si Duno ay hindi na kumibo. Nasa magkakaibang direksyon sila. Hanggang sa tuluyan ng dumilim ang buong lugar. Nag-aantay sila habang nakatanaw kay Ablo na nakatungtong lang sa isang malaking bato. Mas lumalim pa ang gabi. Bagot na si Duno ng mga oras na yun. Dagdag pa na halos hindi siya gumagalaw at maraming insekto ang gumagapang sa kanyang katawan. Ilang sandali pa. Bigla na lang tumayo si Ablo at tinaas ang kamay. Isang paiwatig na kumilos na sila. Sabay-sabay nilang kiniskis ang mga itak. Kasabay ng kanya-kanyang dasal na walang mangyaring masama sa kanila. Hanggang isang malakas na angil ang bumulabog sa lugar. Kasunod ng kaluskos na tila may paparating. Maniwala man kayo sa hindi, bumungad sa harap mismo ni Duno ang aswang. Alam niya na yun mismo ang nilalang na umatake sa pinsan. Ganun pa rin ang suot ng mga sandaling ito. Nakatitig sa kanya ang aswang. Siya ang unang pupunteryahin. Hanggang sa mas lumakas naman ang pagkiskis sa kabilang banda. Sa pwesto ng tiyuhin, dahilan kaya nabaling ang atensyon ng nilalang. Galit na ito. Nagdadabog pa at rinig ni Duno ang pagsasalita. Sinabi ng nilalang, napapatay niya ang lahat ng maghahamon sa kanya. Lumapit ang aswang sa tiyuhin.
Paglingon ni Duno sa kinaroroonan ni Ablo, nanlaki ang mga mata niya dahil wala na doon ang matanda. Nag-alala na si Duno sapagkat sobrang lapit na ng aswang sa tiyuhin. At kahit anong kalampag, kiskis at ampas niya ng itak, hindi na siya pinapansin ng aswang. Napilitan ng tumayo si Duno. Mabilis na tumakbo at inambahan ng hataw ng itak ang nilalang. Sumigaw pa ang ama na wag na, ngunit huli na ang lahat. Hindi na mapipigilan pa si Duno. Hanggang sa bigla na lang humarap sa kanya ang aswang. Mabilis siyang sinalubong. Napahinto sa takot si Duno. Isinangga pa ang itak at pinikit ang mga mata. Lintik ang aswang ka! Wika ni Ablo. Pagdilat ng mga mata ni Duno, nakita niyang nakabulagtana ang aswang at hinahataw ng latigo ni Ablo. Nakapagtatakang hindi makapanlaban ang nilalang. Hanggang sa sumuksok ito sa pagitan ng dalawang ugat. Pero inundayan pa rin ng matanda ang nilalang ng paghataw ng latigo. Nangihina na ang aswang na tila lampang lasing. Pagewang-gewang ang ulo at biglang hahagikgik. Tumalab na ang lasa ng latigo. Huli ka ngayong animal ka! Lumapit ang tatay at tiyuhin ni Duno sa matanda. Pinagtulungan nilang itali ang aswang habang si Ablo naman may kung anong pinainom sa nilalang. Dahan-dahan nitong nawalan ng malay. Dito na nagmungkahi si Ablo na siya na ang bahala at maaari na nilang lisanin ang lugar. Sige na. Kailangan kong ilihim sa mga tao kung ano ang gagawin ko sa kanya. Malaki ang posibilidad na makawala uli ang aswang na ito. Itatago ko siya na tanging ako lang ang nakakalam. Hindi na nagsalita pa si Tatay Patricio at tiyuhin. Umuwi na sila kahit hindi nila alam ang gagawin ng matanda sa aswang. Pagkarating sa tahanan, narinig niya ang pag-uusap ng tiyuhin at ama. Yung palang hibla na nakita nila na itinali sa latigo, balahibo ng tikbalang. Naligo doon ang lason upang tuluyang manghina ang nilalang. Dito naalala ni Duno ang pinainom ng matanda sa pinsan. Maaring ito ay hindi gamot kung hindi pampakalma. Sinamahan lang ng mga halamang gamot para kombinasyon. Mula noon wala nang gumala pang aswang. Bumalik na sa normal ang pamumuhay ng mga residente. Pero hindi sila nagpakampante. Maigi pa ding nag-ingat at hindi na masyadong nagpapagabi. Hanggang ngayon, nananatili sa alaala ni Duno ang lahat ng pangyayari nang dahil sa pagkawala ng aswang sa baul. Ang isang aswang na hindi namamatay. Abangan mamayang 9 p.m. ang pinagsama-samang kwento. Tatagal ng 3 oras ang storya, kaya sana abangan ninyo. Maraming salamat.